Therefore, tingnan mo sa mas malaking larawan ang iyong mundo sa ngayon, sa pananaw ng kaligtasan. Salvation. Anong kinalaman ng salvation sa environment? Anong kinalaman ng salvation sa basura? Sabi sa Romans 8:20 to 24 sa Tagalog ay ganito: nabigo ang sangnilikha, hindi dahil sa kagustuhan nito, kundi dahil itinulot yun ng Diyos. Gayunman, nagbigay rin siya ng pag-asa na ang lahat ng nilikha ay pinalaya ng Diyos upang hindi na ito mabulok at upang makabahagi ito sa maluwalhating kalayaan ng mga anak ng Diyos. Alam nating hanggang ngayon dumaraing ang sangnilikha dahil sa matinding hirap na tulad ng isang nanganganak. At hindi lamang ito, kundi tayong mga tumanggap na ng Espiritu bilang unang kaloob ng Diyos ay dumaraing din habang hinihintay natin ang paghahayag ng ating pagiging mga anak ng Diyos at ang paglaya ng ating mga katawan. As the Apostle Paul contemplates the end of all things in his epistle to the Church of Rome, he talks not just about individuals awaiting their redemption, but about the whole groaning creation as well. Dito dinidiscuss ni Pablo ano ang mangyayari at the end time sa ating mundo. Ang sabi niya, meron niyang relation sa pagtubos sa mga mananampalataya, naghihintay ng pagdating ng Panginoong Hesus. Therefore, ang ating kalikasan ay kailangan din ng redemption, sapagkat doon sa fall ng tao, pagbagsak ng tao sa kasalanan, cursed is the earth, kasama sa sumpa ng tao ang sangnilikha. Christ didn't come to save just you or just me. Though it's the ultimate sacrifice, assures us of our individual worth. Kasama sa pagliligtas ng Diyos, hindi lamang ng kanyang mga anak, kundi ang sanlibutan. At sinasabi ngayon ni Pablo, ang ating kalikasan ay dumadaing. It is groaning. Naalala ko yung kwentuhan nung pagkatapos ng undoy. Iba raw ang tunog ng hangin nung undoy. Tapos yung nakaranas ng baha, sabi nila, meron kami narinig na dumadagundong. Yung ragasan ng tubig, mayroong parang groaning. Yung pag-landslide sa Benguet, bago sila natabunan, mayroon silang narinig na groan. Marahil, ito ay picture. Hindi man literal na pagdaing ng sanlibutan, marahil ito isang pagpaparamdam ng pagdaing, the groaning of nature, waiting for redemption, naghihintay din ng pagtubos. Jesus Christ came to save Adam's fallen race by becoming the second Adam. Si Jesus ay dumating bilang pangalawang Adan, pangalawang image ng Diyos, who will bring about a new heaven and a new earth. The head of a new humanity that will someday inhabit a new and improved version of the Eden that Adam and Eve were forced to live. Si Jesus ay babalik at muli niyang i-recapture ang sangnilikha na ginawa ng Diyos na ngayon ay dumaraing. So, dahil sa ating karanasang ito,
We are given the ability to see God at work. Nakikita natin ang kamay ng Diyos gumagalaw sa ating kapaligiran. At pinapakita sa atin kung ano ang connection ng present o ng pangkasalukuyan sa ating hinaharap na mundo. Therefore, hindi tayo pwedeng magkibit-balikat. Hindi pwede tayong magdedma sa nangyayari sa ating kapaligiran, na maging indifferent tayo sa patuloy na preservation, pag-aaruga at pamamahala ng ating kalikasan. We cannot be deaf to the groanings of creation. Hindi tayo pwedeng maging bingi sa daing ng sangnilikha. And we can treasure every gift God gives us as a sign of His promises. Gamitin natin ang ating mga kakayahan, ang ating mga gifts. Gamitin natin ang favor na ibinigay ng Diyos sa atin upang isakatuparan natin ang promises para sa ating kalikasan. God bless us all.